dun sa farewell speech ni Paul. Sabi niya, now from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders. Underline niyo yung salitang yan, called the elders. Ang Greek word niyan is presbyteros, na kung saan natin nakukuha yung English word na presbytery, elders of the church to come to him. Tumalong kayo sa verse 28. Yun yung sabi niya sa kanila. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers. Ito yung Greek word na episkopos, na kung saan dito galing yung English word na episcopal. No? Itong overseers na to, sa ibang translation, tulad ng Authorized Standard Version, ang translation doon, imbis na overseers, bishops. Tingnan nyo, sabi, no? In which the Holy Spirit has made you overseers or bishops, and then tingnan nyo yung sumunod na mga salita, to care for the church of God which He obtained with His own blood. Yung salitang to care na yan, galing sa isang Greek word na literally ang ibig sabihin, to pastor or to shepherd. So, pansin nyo? Diba? Acts 20 verse 17, elders. Acts 28, overseers. Acts 20 verse 28 then, to care or to pastor. So, ang isang overseer, elder. Ang overseer o ang elder, ano trabaho niya? To pastor. Another one. Tingnan nyo rin itong nangyayari sa Titus chapter 1, verse 5 and verse 7. Ang context nito, binibigay ni Pablo yung requirements para ang isa pwedeng maging elder or overseer ng church. Ano sabi niya sa Titus chapter 1 verse 5? Sabi niya kay Titus, appoint elders. Elders ang tawag niya dito sa verse 5. Pero individually ang tawag niya sa kanila sa verse 7, overseer. So tawag niya elder, pero tawag niya rin sa kanila overseer. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, whether yung church leader na yon ay elder, tawag sa kanya, or pastor, pwede rin siyang tawaging overseer, pwede rin siyang tawaging bishop, pwede rin siyang tawaging pastor, pwede rin siyang tawaging shepherd. Walang pagkakaiba. Ano lang ang pagkakaiba? Depende kung anong titingnan mo. Kung issue ay, kung tinawag siyang elder, ang pinaka-hina-highlight na issue dito, yung kanyang spiritual maturity. Kasi spiritually mature siya. Kasi nasabi ng Bible, huwag kayong kukuha ng mga elder na bagong born again pa lang. Sabi doon, not a new convert. Dapat itong tao ito spiritually mature. Siya ay mature sa kanyang experience, may wisdom na siya, may spiritual knowledge siya, mature siya sa kanyang mga judgments. Pag naman overseer ang tawag sa kanya, ang binibigyan ng diin dito, yung kanyang authority. Kaya nga siya overseer. May authority siya na ino-oversee niya, tinitingnan niya yung mga tupa, although may mas mataas pa, of course, na authority na sinusunod niya. At the same time, yung responsibilidad ng managing the flock, manager ng mga tupa ng Panginoon ay kasama dito sa idea ng overseer.